A blessed, blessed Wednesday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Mapagpalang araw po ulit sa bawat isa sa atin. Tayo muli ay gaganap ng ating morning devotion. At sa umagang ito, katulad ng dati bago tayo magsimula, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa napakagandang umaga na ito na kaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong kalakasan at pag-asa, Panginoon, at lalo't higit sa pagkakataon na muli kami ay magbubulay-bulay sa iyong banal na salita. Kasiyahan mo po kami, Panginoon, ng iyong banal na spirito at tulungan mo kami, Panginoon, na ang lahat ng mga salita mo na aming maririnig sa umagang ito ay patuloy na tumanim sa aming puso't isipan at patuloy, Panginoon, na maging liwanag sa aming mga buhay. Ikaw po nawa ang patuloy na gumabay sa amin, lalo't higit sa iyong lingkod na siyang magbabahagi ng iyong banal na salita. Tulungan mo, Panginoon, ako na maibahagi ko ito ng may karunungan at kalakasan, Panginoon. Ikaw rin po nawa, Panginoon, ang magbigay ng iyong mga salita sa aking bibig, Panginoon, na siyang magiging kalakasan ng bawat isa sa aming, Panginoon. Gayon din, patuloy naming hinihiling, Panginoon, ang haplos mo at kagamutan mo, Panginoon, sa lahat ng mga mahal namin sa buhay, mga kapatiran, mga kaibigan, Panginoon, na dumaranas sa mga pagkakasakit at mga pagsubok sa buhay. Ikaw po nawa ang dumako sa kanila, Panginoon, at patuloy na humaplos sa kanila at magpagaling sa kanila. Patuloy naming itinataas sa iyo si Teacher Cheryl, Panginoon, na ikaw po ang tumulong sa kanya at magpagaling sa kanya, Panginoon. At gayon din, Ama, patuloy din naming hinihiling na patuloy mo ring ingatan ang lahat ng mga mahal namin sa buhay na hindi namin kapiling sa mga oras na ito. Ikaw po ang sumama sa kanila at tumulong sa kanila, Panginoon, na anuman ang kanilang ginagawa ay patuloy silang maging safe at malayo sa anumang mga sakit, sakuna. At tulungan mo, Panginoon, na nawa sa susunod na pagkakataon ay makasama din namin sila sa ganitong gawain. At Ama, patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan, ito man po ay lihim o hayag. At ang lahat ng ito ay dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Yan. A blessed morning po. A blessed morning kay Ading Shirley at kay Ate Rose. Ayan. Good morning sa inyo. Ayan. At sa lahat ng kasama ninyo sa inyong tahanan sa mga oras na ito. Ang ating morning devotion ay may pamagat na Truth, Lies, and Vigilantes. Ayan. Vigilantes. Ayan, at ang teksto po na ating pagbabatayan sa ating morning devotion ay matatagpuan sa aklat ng Exodus chapter 23 verses 1 to 9. At ito po yung sinasabi sa English. Ang sabi niya, "Do not spread false reports. Do not help a guilty person by being a malicious witness. Do not follow the crowd in doing wrong. When you give testimony in a lawsuit, do not pervert justice by siding with the crowd. And do not show favoritism to a poor person in a lawsuit." Ayan. "If you come across your enemy's ox or donkey wandering off, be sure to return it. If you see the donkey of someone who hates you fallen down under its load, do not leave it there. Be sure you help them with it. Do not deny justice to your poor people in their lawsuits. Have nothing to do with a false charge, and do not put an innocent or honest person to death, for I will not acquit the guilty. Do not accept a bribe, for a bribe blinds those who see and twist the words of the innocent. Do not oppress a foreigner. You yourselves know how it feels to be foreigners, because you were foreigners in Egypt." Ayan. Eto, napakaganda, no? Pagpalain nawa ng Panginoon yung pagkabasa ng ating teksto sa umagang ito. At ito ay
kasama sa mga law o sa batas na nung panahon ng Israelita, no, pagka labas nila sa Ehipto, no, at ito ay sinabi ni Moses, no, sa mga taga-Israelita nung panahon na yon. At kahit ito ay nung panahon pa noon hanggang ngayon, no, ito ay mahalaga para sa atin na maging makatwiran sa bawat isa, sa kumbaga ay ito yung napakahalaga nito no, yung do not spread false report. Yan. Sa panahon ngayon kasi talamak to yung 'di ba, kaya nga tayo merong tinatawag na ano ngayon, ano bang tawag doon? Ano ang tawag nila sa social media pagka mali yung yung nilalabas nila na balita, no, may tawag sila doon Kaya ngayon may mga word na legit. Ayan. So pag legit, ibig sabihin hindi to fake news 'yun pala, no. So hindi to, kumbaga sa panahon natin umuso yung fake news na yan kasi napakadaling magkalat ng balita, napakadaling manira ng tao, no. Isang picture lang na ipopost mo, hindi naman alam ng tao kung anong kwento, pero pwede na niyang lagyan ng kung ano-anong caption yung picture na yon. 'Di ba sabi nga a single picture tells a lot of stories. Ayan, kaya pwedeng yung isang litrato na yun, hindi naman nila alam kung ano yung behind dun sa story na yon, no, at pwede na nilang masiraan yung isang tao. So sa panahon natin niyan, talamak yan at maraming tao ang nabubuli, maraming tao ang ano bang tawag doon, yung sinasabihan ng mga netizen ng kung ano-anong mga salita na masasakit, no? Hindi naman nila alam talaga kung ano talaga yung nangyayari. So too often, sabi niya, we think we have all the facts when we only have fragments. In our modern gotcha culture, with snippets of dramatic video and inflamed tweets, it's easy to condemn people without hearing the full story. Totoo yan, no? However, scriptures warns us not to spread false reports. Yun. So ito no, sa Old Testament, bagamat Old Testament ito, no, dito magpapakita kung gaano natin kamahal yung ating kapwa, kung gaano tayo mahabagin, kung gaano tayo kumbaga ay ano ba ang gusto nating panigan, yung karamihan o isipin kaya muna natin kung ito ba ay tama, ito ba ay mabuti. So bago tayo mag-repost. Yan. Sa panahon natin to, ang dali, no? Pag kami nabasa ka, parang gano'n, ay, grabe naman yung ginawa niya, i-repost nga natin to para malaman ng tao na ganito pala siya, ganun, no? So, bago tayo gumawa ng actions, no, mag-pray muna tayo, humingi tayo ng karunungan sa Panginoon na kung yung mga ginagawa natin ay tama ba, kung mabuti ba, kung hindi ba tayo nakakapanakit ng ating kapwa. Yan. So we must do everything possible to confirm the truth before leveling accusation, making sure not to participate in lies. Ayan, napakahalaga na wag tayong makiayon dito sa mga nangyayari sa paligid, no, yung lies na kumakalat. Alam mo yung word na makiayon or conform, no, makiayon sa mundong ito ay hindi talaga gusto ng Panginoon, kasi may mga verses yan na huwag tayong makiayon, no, sa Romans 4:12 yata yun, no, na huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong to, kasi etong mundong to hindi nakikilala ang ating Panginoon. Hindi nakikilala ang ating Panginoon, no? Dapat wait lang, ayan, nawala yung connection. Okay. Dapat hindi rin tayo makiayon, no, sa takbo nitong mundo na ito.
We should be cautious whenever a vigilante spirit takes hold, whenever passions ignite and waves of judgment swell. Ayan, we want to safeguard ourselves from following the crowd in doing wrong. Ayan. So, maging aware tayo, no? Kung oo nga, marami sila, pero ang tanong, tama ba ang kanilang ginagawa? So, kailangan natin ng karunungan na nagbubuhat sa ating Panginoong Diyos para gumawa tayo ng desisyon para ang sundin natin ay yung tama, ang i-follow natin yung mabuti. Ayan. And last, no, as believers in Jesus, may God help us not to spread falsehoods. May He provide what we need to exhibit wisdom and to make certain our words and actually true. Ayan. So, ipanalangin natin na yung mga salita natin ay talagang totoo. Ayan, kahit lalo na no sa pagpapahayag ng salita ng ating Panginoong Diyos, no. Marami namang ways ngayon para maunawaan natin. Naalala ko noon, no, merong nagsabi sa akin, paano mo naiintindihan yung banal na kasulatan? Sabi niya kasi 'di ba ang lalalim ng salita. Tapos syempre kailangan basahin mo yung ano no, yung pinanggagalingan nung sinabi niyang 'yon. At totoo 'yan, no. Hindi pwedeng portion lang, no. Sa ating mga devotion, minsan dati portion lang yung verse lang na yon yung babasahin. Pero ang ginagawa ko, binabasa ko yung mga nauna noon, no? Tsaka yung after nung verse na yon para maunawaan ko kung bakit sinabi yon. Ayan. So, kailangan natin ng research yung kailangan nating alamin talaga, no? Hindi lang natin basta sasabihin yung isang salita. Kailangan natin pag-aralan mabuti. Yan, maliit man yan o malaki, no? Pwedeng mag-cause yan ng malaking problem kung ito ay hindi natin bibigyan o pagtutuunan ng pansin. Kahit yung sabihin natin na mga maliit lang na mga salisalita, no? Pagkakumalat at mali naman pala yung information, nakakasira. At pati sa atin na mga Kristiyano, hindi rin nagbibigay ng mabuting image o mabuting katauhan, no? Hindi natin nakikerry ng tama yung salitang Christian pagka tayo ay padaskul-daskul sa ating pagsasalita o pagkukwento. Ayan. So, ayun. Ito ay magandang paalala sa atin sa araw na ito. Truth, lies, and vigilantes. Ayan. So, muli, a blessed morning po ulit sa bawat isa at sa lahat ng manonood ng replay ng live na ito, no? Maraming salamat at bago po tayo magtapos, tayo ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli sa iyong mga salita na aming narinig sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapaalala mo sa amin kung gaano kahalaga, Panginoon, na siguraduhin namin na ang aming mga salita ay totoo at tama, Panginoon. Bigyan mo kami ng karunungan, Ama, upang kami ay huwag magkamali sa aming mga sasabihin, sa aming mga gagawin at gayon din, Panginoon, tulungan mo na huwag kaming basta humatol, Panginoon, bagkus tulungan mo kami na magkaroon palagi ng karunungan na alamin, intindihin, Panginoon, ang anumang mga sitwasyon at tulungan mo rin kami, Panginoon, na kami ay laging manindigan sa tama at mabuti at totoo. At muli, Panginoon, samahan mo kami sa lahat ng aming gagawin sa buong maghapon na ito at lagi mo po nawa kaming gawing karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. Muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Yan. A blessed morning po ulit sa bawat isa and later see you po ulit sa ating evening devotion sa pangunguna pa rin ni kapatid na Joanna. Napakaganda ng ating mga aralin ngayon, no? Lalo na dun sa ating aralin sa Galatia. Ayan. So, hinihiling ko rin ang ating mga kabataan na mag-participate dito, no? Napakalaking advantage para sa atin itong meron tayong online devotion na ito, no? So, muli, a blessed morning po. God bless.